Pod Network Entertainment. So Betchay, ano natutunan mo sa resignation journey mo dito sa BPO company? Well, syempre kailangan mong alamin kung ano talaga yung nakalagay sa labor laws. Alam mo dapat na 30 days lang talaga kailangan mo. And once na sinubmit mo yung resignation mo, that's the start of the 30 days. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host na si Zar de los Reyes, ang inyong freelancing Zar. Nakalimutan mo yung CRSP. Okay, CRSP. Ayan. Kumusta ka naman? Medyo matagal-tagal kang umabsent. Absent nga ako, di ba? Ang daming ginagawa Di ba? May Splado Motors, may jogging, may other things. Ito isa sa mga special episodes dahil Pride Month ngayon. Nag-invite kami ng isang representative ng LGBTQ plus community. At ang pag-uusapan natin ay ang... ako, sorry Stanley. Hindi ko alam na Pride Month episode. Hindi ba alam? Pride Month ngayon So, Sige. Flag. Ha? Nasa t-shirt mo na, iba-ibang kulay. Di ba? Pag-uusapan natin yung resignation journey ng isang BPO employee. Oo. At dahil member nga siya ng LGBT community, papakilala na po natin si Pia de los Reyes, otherwise known as Betchay. Ayun. At kapatid ko. Oo. At nag-guest na siya before. Di ba? I think that was a year ago or 2 years ago, di ba? Yeah, I think 2 years ago, di ba? Kasi nung time na yon, kakagraduate lang niya at wala pa siyang trabaho. At kita nyo naman, ngayon na medyo asenso na, di ba? May job na ako noon. First job journey. First job journey. So ngayon, nasang phase ka na? Nasa looking for second job na. Nag-resign na kasi mga Immortal si Betchay. At kita nyo naman, medyo umasenso na siya dahil mukhang hiyang sa pagtatrabaho. Paano hiyang? Hiyang, medyo nagiging malusog ka ngayon, Betchay. Ang sarap pala magsweldo. Marami kang makakain. Ano yung ginastos mo sa unang sweldo mo, Betchay? Sa first sweldo, I think bumili ako ng clothes tapos na libre ako kay mom and kay Francis ng food. Hindi ako nilibre. Hindi ka nilibre. Yung yung tattoo mo, kasama ba yan sa mga pinagkagastusan mo? In college na yung tattoos. Okay. So, pero may mga taong ganun, di ba? Yung mga ganyan, nagpapatattoo. Every diba? sweldo. Meron ba? Every sweldo? Coworker ako, nagpapatattoo siya every sweldo. Wow. Dinadagdagan niya yung sleeve niya. So, kamusta naman? Ayun, dun siya pumuhunan. Ayun, kumusta naman? Ayun, wala na tumatanggap sa kanya. Hindi, pero seriously, si Betchay nagtrabaho sa isang BPO company and then yung resignation journey niya, ikukwento niya sa atin. Pero bago nating kausapin si Betchay, like and subscribe to The Underpaid Podcast sa lahat ng social media accounts. And kung gusto niyo mapanood yung video version, nasa Spotify tayo tsaka sa YouTube channel ng The Pod Network Entertainment. Yes. And Zar, syempre, nasa LinkedIn ka. Yeah, so just connect with me or follow me on LinkedIn. It's Zar de los Reyes 1. Yung Suplado Motors, magiging mas active na po tayo ron. Super active na namin doon. Nasa TikTok kami, nasa Facebook, Instagram, nasa YouTube. And syempre, yung personal social media accounts namin. Ako, at Stanley Chi. Hanapin nyo na lang. Si Zar, may bagong username bagong username ko at Higher Up Global. Higher Up Global. Yeah. Diba? Dapat higher up lang yun Pero gawin na natin global. Kasi marami ng higher up. Is in H-I-R-E. Yeah. Higher up. Yes. Kasi mamaya sabihin nila higher up Diba? Ganon. Pero alam mo, sa Suplado Motors, okay, kung mahilig kayo sa cars or kahit hindi kayo mahilig sa cars or anything na merong wheel, the fact na nandun si Stanley as the host, siguro it's worth Watching. checking or watching the videos. And funny naman yung videos.
Oo, Si ito Mama kasi. and si Francis, tawang-tawa kay Stanley dun sa Suplado Motors. Mom ko Oh, talaga? Ano ba yung sinabi ni Tita Babes? Or baka doon sa Ano? Stanley Chi niya. Ano ba yung ginawa ko ron? Natatawa sila, Sa Tita Stanley Babes. Chi handle. Gustong-gusto nila pag sinasabi mo yung number 6. Mm. Oh. Kung kayo 6. follower ko, alam niyo yung number 6, di ba? Yun yung sinasabi ko. Alam mo yung number 6? Ayun. Pangit ka. Che! Ganon. Tawang-tawa nga sila. Yung tawa nila talagang umiiyak na sila. Meron akong mga top 5 reasons kung bakit ko binabalik-balikan ng isang restaurant. Ano yung number 6 doon, mo? yung number 6 doon lagi is kahit na pangit ka, busog ka naman. Anyway, Betchay, ikwento mo sa amin yung stay mo sa BPO company. Bakit ka naparesign bigla? Okay naman kasi yung BPO, lalo na pag starter job, okay talaga siya. Kasi, alam mo yun, marami ka nakikilalang tao, ang dami mo nagigain na experience. Well, I think umalis lang talaga ako sa BPO kasi, alam mo yung first job ko yun, so I really needed to get my experience. And second naman, first job salary din kasi siya. So, syempre, they're going to offer you the minimum salary that they can. Magkano ba to? So, sa akin, naging 18 kasi yung starting ko. Tapos, after 18, naging, mga 19-ish. 19-ish. Yeah, 19-something. Oo. Tapos, syempre, kasama yun, ang tawag doon? Night differentials. May night differentials na din yun. And, package deal na siya. May mga libreng bigas ba yan? Ganon. May rice allowance Ayun. sila. Oo. May clothing allowance. So, siguro, Magkano yung clothing allowance? nasa 1,000. A month. Every month meron. Oo. Yung rice allowance magkano? Mga 30. 30 pesos? Wait, 300 pesos. 300 pesos per month. Per month, yes. So, 1,300 may additional ka na 1,300 above ng sweldo mo. Oo. Kasama na yun dun sa 19-something. Isasama pa yon. So, So, pagka sinama siya, exclusive 20 siya. Yeah. Mm-mm. Tapos Okay. ayun, siguro nung umalis ako, nasa 25, 26 na yung salary ko. For a fresh grad, no? Hindi na masama yun. 25, 26, Pero di ba? 1 year and 7 months na ako nag-work nun. Oo. Oo. Pero na-increasean ka kagad, which is not bad. Yeah. No? Not bad naman. Mm-mm. Pero syempre, ayun, since I wanted to pursue other things such as my studies, my masterals, and of course, my boards, I needed a job that would kind of supply or To support Sustain yung mga you. gusto mong Oo. gawin. Sustain me, Oo. yeah. Bukod sa Yeah. mga tattoo mo sa katawan, ganyan. May mga side hustle ka ba na ginawa nung nasa BPO company ka? okay, nagyosihan kami doon. Kasi napansin namin, maraming bumibili ng yosi. Oo. Tapos, most of the time, pumupunta pa kami sa ibang floor or sa ibang building to just get yosi. Mm-mm. Kaya ginawa namin, nag-open up kami ng yosihan. Tapos yung yosihan, para sabi namin, bumibili sila ng yosi, pero gutom sila minsan. Kaya bumili na din kami ng snacks. Tapos napansin namin, dun sa snacks, maraming bumibili. So, ayun, nag-noodles na din kami. Tapos, maya-maya, may chocolates na din kami binibenta. So, nagtayo na kami ng tindahan. Sino yung kami? Oo. Kami nung girlfriend ko. Na nakilala mo sa job Sa mo. BPO Yeah, company nakilala na. ko siya during training. Oo. First job, tas may girlfriend. Oo. Gusto ko lang linawin na hindi namin ini-encourage na manigarilyo kayo. Masama sa katawan niya na huwag niyong gagawin yan. Yung smoking and vaping hindi maganda. Okay. Saan niyo tinatago yung mga stocks ninyo? Nilalagay namin sa locker. Tapos nilalagay namin sa tawag dyan, bag. Oo. Tapos minsan gumaganon-ganon lang. Kinakalikot ng mga tao yung bag para maghanap ng tinda. So, okay parang lang yan. nag-expand Oo. from cigarettes, nag-expand sila Parang to yung mga food. from Takatak boys or Takatak couple kayo, nagkaroon kayo ng sari-sari store sa Ano na opisina. kami, tinutulak-tulak na namin yun. So how much yung parang from the time na yosi lang ang binibenta niyo up to naging food, magkano na kinikita niyo? So yung yosi kasi parang mga 200 lang siya a week eh.
Okay. Tapos, syempre, pag food, depende pa rin sa binibenta mo. Sa chips, mga at least, mga 300 to 400 a week yung sa chips. Tapos sa chocolates, let's say, mga 600 to Ah. 700. Yun yung kinikita nyo. So, lumalabas na 1.8 plus the 26K. Diba? Yun yung Yeah. ganun kinikita Oo. mo. Divided by, Divided by 2 two. nga lang O yun. di 269 na, mo. Pwede na. I mean, Diba? extra money. Pang date, Extra. date money. Ganon. Yun. So, ano nangyari sa tindahan ninyo nung nag-resign ka? Si Ali, yung girlfriend ko na yung nagbabantay and nagmamanage ng tindahan. Oo. Anong tawagan nyo? Bobby. Ha? Bakit Bobby? Akala ko Ali pangalan niya. Ba't naging Bobby? Tawagan namin, Bobby. Bakit Bobby? Wala lang, kasi cute. Ganun pala tawagan ng mga... Ikaw, anong tawag mo sa ex mo dati? Wala naman akong ayokong pag-usapan yung ganun. Siya yung Sige pinag-usapan na nga, natin. sige na. Oo. Ayaw Parang no? spelling ng Bobby. B-A-B-I. B-A-B-I. Okay. Bobby. Oo. Parang baby pero Bobby. May pwedeng magpalista doon sa tindahan nyo? Oo, dami papalista dun eh. Usually, pagka malapit na yung sahod, like 1 week before, nagpapalista na yung mga tao. Ah. Okay. So, paano ka naniningil pag may utang sila? Si Ali pinapasingil ko. Ano yun? Yung mga iba kasi tinatago yung ATM, di ba? Ay, Sila yung nag-withdraw. ginagawa ni Ali, minamessage niya sa Teams. Like, kung di ba may group chat, ipopost niya doon kung sino So yung umutang. ang style niya ng maningil is public humiliation, di ba? Nasa GC, may utang ka na ganito. Tapos parang ganyan. sisend na lang nila na, okay, sinend ko na. Okay, sinend ko na. So parang public na sa GC ninyo. Sino pinakamalaking may utang sa inyo? Probably yung dati kong TL. Tindi, no? Si TL pala. Okay. Ano ba? Mga si TL, nakaka 300 to 600 every month. Nagbabayad ba si TL on time? On time, Oo. hindi masyado. Okay. Medyo late si TL. Uunti-untiin niya. Like 100, 100. Or kaya minsan 200. Si TL talaga. Kasi Grabe. TL kasi siya eh. Grabe. Diba? Yung use of authority, no? So, kumusta naman? May mga friends ka naman sa office? Meron naman. I think na-meet ni ate yung mga friends ko during my birthday. Yeah. Invite ko doon. And then, paano mo na-realize na hindi na worth it itong trabaho ko rito? Gusto ko na mag-resign. Dahil ba may problems ba sa office o ano? Siguro management din or yung team lead din namin nag-urge sa akin kasi Si TL na naman talaga. no, like Umuutang kasi. may mga times kasi bumabagyo na. Tapos sasabihin niya na roads are passable daw, na I could go to work. Tapos Grabe. Talagang pinanindigan yung pagiging immortal. Hindi ka tinatablan ng bahay. hindi nga. Roads are passable pala. Naman. Oo. Pwede naman ako mag-swimming papuntang work. Oo. Wala akong masakyan nun eh. Well, sana nilinaw mo na hindi ka sirena. Shokoy ka. Shokoy. Sabi na nga, sasabihin mo shokoy eh. Ano pa ba? Ayun, nung pinapasa ko yung yung Resignation letter ko, I think sinabi niya sa akin or in-explain niya sa akin na hindi pa daw yun approved. Maghihintay daw ako ng 3 months before approval kasi kaka-approve lang ng mga resignation. May approval process, sabi niya. Oo. Oh. Anong sinabi ng HR sa'yo? Well, hindi ako pumunta sa HR. Mm. May CHRA ako di ba? So, may certification ako of human resources. So, Oo. ibig sabihin, nabasa ko yung labor law. Oo. Oo. So, alam ni Pia yon. Alam ni Pia yung rules. Alam nung TL mo na mali yung ginawa niya? Ayun. So, hindi nga niya ako pinayagan. Tapos narinig ko siya. He was talking to his boss. Sinabi niya na 30 daw. Parang something about May. Sa May pa Sa May pa ako magsa-start ng resignation. Pero ma-approve daw siya ng June. Parang ganun yung explanation niya. Pero pinasa ko kasi ng April.
So, ginawa ko, minessage ko yung boss ni TL. Oh, okay. Ano sabi ng boss ni TL? So, yung boss ni TL sinabi na miscommunication daw yun. Na papagsabihan niya daw si TL na he needs to explain things better. Hindi daw, tama yung sinabi. Okay, so He misspoke. Hindi, parang siya, very particular siguro sa attrition metrics. explain yung attrition metrics. Yung mga nag-resign, attrition. 0 yung attrition niya. 0 kasi yung attrition niya. So, sisirain ni Pia pag nag-resign siya. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Ayun. Kumbaga kung sakasakali, ikaw lang yung nag-resign under his May nag-resign before me. Oo. So, nung nag-resign yung kakilala ko or yung coworker ko, medyo nasundan ko. So gusto niya maghintay ka pa Yeah. para medyo Nung malinis nasa yung records Baguio niya. kami ni Ali, sinasabi actually ni TL sa mga coworkers ko, ano lang to, kinikwento sa akin. Nasabi niya, si Pia talaga, nag-resign pa. Alam naman niya sinabi ko sa akin, bigyan ako ng heads up pag magre-resign. Tapos binigla din ako. Nagbigay na ka naman ng heads up. May Kaya 30 days ka eh. yun nga yung resignation Pero kinausap letter mo ba siya Oo. before ka mag-resign? Hindi ko nakausap. Inabot ko yung resignation letter ko. Tapos doon mo lang siya kinausap. Harap-harapan mo naman siya. Oo, harap-harapan ko Okay. inabot. Tapos hinintay ko pang meeting yun. Hindi naman ako nag-break. Hindi naman Oo. Nagulat siya. Oo. Paano? Parang, huh? Parang accurate naman. Nakita ko yung itsura ng TL niya eh. Oo. Parang Nadaanan natin dati, di ba? Nag-intay Okay. siya sa Oo. Angels. Nung kinausap mo yung boss ni TL, pinagsabihan si TL, ano yung reaction ni TL nung nakita ka niya? Wala naman. Di niya naman pinapakita yung reaction niya. Siyempre, galit yun. Kasi, Pero di pag ba? wala ako, parang nag-vent out siya sa mga coworkers. Anong sinasabi? Na yun daw, magsusumbong pa daw ako sa boss, na dapat daw siya na yung kinakausap sa mga ganong matters. Pero may ibang coworkers din ako. Ganon ginawa. Ganun din. Sa boss ni TL din nagsabi. Oo. Kaya medyo nakakabingo na siya sa boss niya. Mali naman kasi yung sinabi niya. Oo, hindi naman maganda Diba? yun. Hindi mo naman pwedeng pigilan ng isang So, tao eh. nakuha mo ba yung final pay mo? Nakuha ko. So, ilang buwan ka nang wala sa BPO company? So, as of now, natapos siya ng about April or May. So, mga 1 to 2 months pa lang. Okay. Okay, so at least umalis ka na maayos naman. Nagkausap na kayo ni TL? Nagpaalam ka ba Ay, ng... wala nga akong bye-bye message. Kasi wala. yung mga Oo. coworkers ko na nag-resign, may long message. Ano yung Sinasabi, mga sinasabi? sana maganda buhay mo. Sana hindi ka mapunta sa masamang TL. Sana. Ikaw wala. Tapos ako wala. Tapos sinabi pa ni TL, di ba, na yung lilipatan mo daw, Oo. 5,000 lang naman daw ang increase. So, parang wala lang daw yun. Sabi niya, mga 5,000, mga 6,000, wala lang daw kasi, yung lifestyle ko daw magastos. Bakit? Ano ba yung lifestyle mo, Betchay? Nilibre ako ng mga kapatid ko. Palagi siya nililibre yung mga kapatid niya, no? So, yung lifestyle mo, hindi ka gumagastos. Oo nga, hindi Diba? nga. Hindi naman yata alam yun eh. Oo. Hindi mo makailangan i-explain Oo, yan, hindi di ko ba? naman siya bibigyan ng breakdown ng gastusin ko eh. I think, wala na siyang pake dun sa Oo, lifestyle diba? mo, di ba? Tsaka, Importante, trabaho lang eh. also, 5,000 pesos is, for a lot of people, it's a lot of money. It's Malaking a big bagay increase. yun, oo. Kasi it could, magkano, ano bang mabibili mo sa 5,000 extra a month? Makakabili ka ng sapatos. Oo. Or essential needs, or siguro bili ka ng motor, Makakabili ka ng monthly ka. Ay, yeah, Makabili ka ng salamin. Di ba? Oo. So, 5,000, dapat,
binavalue yon ng mga tao, yung 5,000 na increase na yun. Maraming nag-value nun. A lot of people would want that increase, di ba? If Oo. may maintenance ka, panggamot yun. Oo, panggamot yun. So, hindi maliit yun. So, Betchay, ano natutunan mo sa resignation journey mo dito sa BPO company? Well, syempre, kailangan mong alamin kung ano talaga yung nakalagay sa labor laws. Alam mo dapat na 30 days lang talaga kailangan mo. And once na sinubmit mo yung resignation mo, that's the start of the 30 days. Oo. Si Pia pala, ano yan may HR certification yan. So, ano yan? Pia de los Reyes? Ano yung? CHRA. Ayun. CHRA. Kung ako CRSP, CRA. siya, Ganun. Meron kang CRA. Di ba? siya certified Oo. Human HR Resources Associate. Yun. Okay. So, alam niya yung labor laws. Kaya, palagi yan nag-hotline. Tinatawagan ko Nagdodole. minsan yung dole. Nagdodole Kasi hotline yan. Nung sinabi nila na hindi nga ako pwede mag-resign kagad, syempre, parang ako, okay, I needed clarification. Tapos, when you call the dole hotline, may lawyers sila doon na Okay. sasagutin ka. What is the DOLE hotline para malaman ng mga immortal? Sige, sabihin mo yung dole Kasi, hotline. Yung mga ibang employees na nakikinig ngayon, may mga problema rin sila sa kanilang mga employers para at least makatulong din, no? Kasi baka hindi nila alam na merong ganong ganong service. na pwede kang tulungan pag may So, mga questions igaya ka, di ng ba? dole hotline, si Pia. So, ayun, the dole hotline is 1349. 1349. Yeah, ano mo yan, Sa i-dial mo cellphone, lang yan. nadadial mo, diretso, wala nang 02 or anything. Ginamit ko kasi siya sa telephone. Sa landline? Haven't tried calling them sa cellphone. I think O pag sa baka- cellphone may Add mo 02 lang Dapat dapat. may 02, Oo. okay. May 02 dapat. Tapos, So, ayun, you can contact a dole personnel. Mabilis naman, mga 5 minutes waiting time. Talaga? 1349. Siyempre, office hours to 9 to 5, no? So, ano yun? Kausap mo na kagad, lawyer? Well, makakausap mo yung parang mga advisors nila doon. Tapos, sasabihin nila kung ano yung next step. Okay. So, sinabi sa akin, try to contact the supervisor or try to contact HR. Tapos, once na hindi sila nag-agree or once na pinush nila yung beyond 30 days, then you can go sa dole to file. report it. Okay. To file your report. Okay. So, ngayon, hindi mo ka-Facebook si TL, hindi ka niya fina-follow. Hindi na kami nag-uusap. Pero friends pa kami sa Facebook. Oo, para... Wala lang talaga akong goodbye message. Pero yung mga office mates mo na goodbye message sa'yo. Oo, sabi nila parang nami-miss ka na namin, bumalik ka na. Tapos Ganon. biglang magsasabi sila na gusto na din nila umalis. Okay. Sa kwento ni Betchay, no, medyo may problem nga dun sa management. I think, wala namang problema sa company. Dun sa personnel naman, yung HR or the TL, di ba? Kung kausap mo ngayon si TL, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ayun yung camera. Oo. Sana magbago ka na po. Hindi po pwede pumasok ang tao pagka may bagyo. At saka, pag may sakit po ako, sana po wag mo din po kaming pinapapasok. Ayan, hindi mo na kwento yan. May sakit ka, pinapapasok ka? Oo, si Ali, yung girlfriend ko, Oo. may bronchitis, Akala ko pneumonia. Pneumonia ba? pneumonia. Oo. Tapos yung may doctor's note na siya and everything na kailangan niya ng 5 days rest. May med cert na. Oo. Tapos sinabi niya, okay, baka pwede kang mag-half day. Diba? Ganon si Pneumonia. Grabe. Tapos may coworker pa ako, magkaka-heart surgery. Oo. Tapos kailangan niya muna magpa-check up sa doktor niya. So, kailangan niya daw mag-absent. Kasi yung doktor niya, operating hours, ano lang naman, yung operating hours, hindi CST. Yeah. Tapos sabi niya, ayun din, baka pwede kang mag-half day. Okay. Napaka, naman ni TL. Or mag-work from Rules home ka na lang. Mag-work from home. Okay. Medyo may problem si TL. Kailangan siguro, ng training. Nagagalit siya sa lost hours. Like, pag nag-lost hours ka, parang may dinagdag ka sa lost hours.
nagagalit siya. Pero alam mo dati, yung nung nagko-call center ako, nag-BPO ako, uso yung ganyan, yung talagang papasukin mo. Yung... Bakit sa tingin mo may quota ba silang hinahabol? Oo. May mga May metrics kasi sila, attendance and everything else. Pero that should have changed from year 2004, 2005 up until now, 'di ba? Dapat may pagbabago 'yun. So dapat medyo yung mga companies ngayon, medyo mas lalo na yung mga BPO companies. Pero sana naman si ibahin na rin TL. yung culture. Pero yung si TL, ang weird kasi hanggang ngayon ganun pa rin. Sana siya, yung maging makatao naman, no, si TL. oo nga, Hindi kasi- naman may sakit na nga, nagpakita ng medical certificate, talagang ooperahan naman, talagang may sakit. Hindi naman sila yung tipong nag-SL, pero sinungaling leave na nagboborakay or pupunta Oo. kung saan-saan, di ba? Meron talagang Meron talaga. med Sana cert maging understanding ka naman, Yeah. Mr. TL, no? Oo. Ayun. Yun. Pinapasok nga niya ako eh. Nilalagnat na ako, tapos may ubo na ako. Ayo, may sipon na ako. pinauwi ka ulit ng clinic, di ba? Sabi niya magpa-check up daw ako sa clinic. Ano sabi ng clinic? Sabi nila, pinapasok ka pag ganyan lagay mo. Tignan mo ang mukha mo. Oh. May sakit talaga siya. Sinabi mo ba kay boss ng TL yan? Ay, hindi ko sinabi. Pero yung clinic kasi sabi, fina-file naman nila yon. Tapos, yung clinic, mga taga-clinic, galit na din sa kanya. Kasi Grabe. sabi, pinapapasok nga yung may sakit. Eh di makakahawa kayo. Oo, at saka instead na magpahinga daw, Mm-mm. kung nandun pa sa clinic, tapos ang gagawin lang nila, papauwiin nila. Yeah. Si TL ba, lalaki, babae? Lalaki. Okay, lalaki, ilang taon na siya? Mga 37 pero sasabihin niya sa'yo, 24 siya. So medyo may problema talaga tong si TL, ano? Grabe. Thank you for sharing your story, Betchay. At saka lalo na yung yung Dole hotline. Mm-mm. At least malam na ng mga tao na merong ganon. So, ano yung tips mo para sa mga listeners natin kapag nakapag-work sa ganitong klase ng manager or TL? Well, you should always, huwag kang matakot na kausapin yung mga higher ups or meron kasi kami, open forum or anong tawag doon? Parang high school. Pagka tinatanong ka Yeah. ng mga HR or mga bosses nila about your work experience, siguro dapat sinasabi nyo na may problems talaga sa management or huwag kayong matatakot na mag-voice out. Professionally dapat. 'Di ba? Dapat professional ka pa wag rin, 'di ba? naman- Huwag naman yung yung parang galit na galit ka. Oo You nga. can say it professionally. Sabihin nyo na lang kung bakit. Kasi, what they want is to make you stay sa company. So, you have to at least tell them what's wrong. Okay. Thank you, Betchay. Guys, this is Pia de los Reyes na guest namin, kapatid ni Zar, na nagtrabaho sa BPO. And kung kayo may mga kwentong BPO kayo or ganito sa mga boss niyo or TL, you can share it dito sa Underpaid. Kung gusto niyo mag-guest kayo dito para makausap namin kayo ng personal. Yeah, or comment Oo. rin. If you don't want to guess, then there's a comment feature doon sa Spotify and also sa YouTube, or you can contact me or Stanley sa Social media. LinkedIn. Yeah. Ay yung sa Facebook ng Underpaid or sa mga sa personal Facebook. social media accounts namin. Betchay, pwede ka ba nilang kontakin online? Go lang. Oo. Ano yung social media Kasi handle mo? naman yan may certification Oo. ng human resources, di ba? At saka may psychology degree. May psychology degree. Medyo psycho tong si Betchay. So, ayun, you can contact me at Pia de los Reyes. Sa Ano yan? Sa Facebook, LinkedIn? Instagram. Facebook. And also, I have a LinkedIn as well. And it's Pia de los Reyes, CHRA. At kasalukuyan ka naghahanap ng trabaho. Oo nga. So, Diba? pagka may mga hiring dyan, pa-contact na lang din po ako. Okay. So maraming salamat, Betchay. Zar, this is a very interesting episode kasi eto, parang office confessions na ito. Yeah. Diba? Oo Kinikwento nga niya yung resignation journey niya sa isang BPO company. Oo. And we're very thankful na nandito ka kasi Thanks, ngayon Pia. ko lang nalaman na ganyan pala ginagawa ng TL mo eh. No? At para sa TL mo, sana naman, magpa-seminar ka. Medyo, Baka kailangan ko magbasa ng labor laws. medyo Tsaka- old school na yung pamamalakad mo. Oo. Be more of a leader sana. At
hindi yung manager lang na utos-utos. Be inspiring naman sana sa mga True. sa mga employees mo. And may gusto ko bang batiin, Betchay? Wala naman. Oo. Ayaw mo batiin yung si Bobby. Si Bobby. Yung shota mo. Di ba yung tawag nyo? Bobby? Okay. Oo. Hi, Ali. Oh. Hi, Ma. Hi, Francis. Batiin ko ba buong pamilya ko? Ikaw, kung sino gusto mong batiin? Si Bobby nga, yung shota mo. Okay na, Ayan, binabay na. Okay, yun. So guys, maraming salamat ha. Sa susunod na episodes, ikukwento naman sa atin ni Betcha yung kanyang journey sa pag-a-apply sa bagong kumpanya. Tama. Okay. Yun, exciting din yun. Like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, answer the poll questions, and of course, follow us in our socials. And we'll see you in the next episode for Zard Dos Reyes, Betchay Dos Reyes, and or Pia Dos Reyes. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.